Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Again, this is an advance reading for January 31st. Okay, so kailangan ho natin na i-advance po yan kasi ano yan eh, para alam nyo kung ano yung mangyayari sa huling araw ng Enero. At hindi ho tayo nakapag-record ng advance for today kasi ay kagabi dahil ho sa dami po ng ritual, sa dami po na nagpapa-cleansing, lalong-lalo na po kasi papunta na tayo sa vibration ng Valentine's Day. So marami po kasing worried sa love life nila, sa relationship nila, sa marriage nila, lalong-lalo na yung may mga pangamba at may mga involved na mga bata. Okay? So, kuha tayo dito ng isa. This is our healthy reading 051. Ay! 9 of Swords. Kakasabi ko nga lang. So, ibig sabihin, maraming iniindang problema, maraming iniisip, maraming mga trauma na napagdaanan. Siguro, kung ito'y pagbabasehan natin yung unahin natin yung kalakaran sa pera. Kasi kapag ito yung problema mo sa pera, talagang mapapagod ka dahil sigurado yung iba may bayarin pa ngayong buwan doon sa mga nahiram na utang nung Disyembre. Tapos, may bills na naman. Tapos, siguro yung mga gagamitin sa pag-aaral kung may mga anak, kung merong mang gamot para sa kalusugan, it's either magulang, no, kung sino man yung mga meron sa pamilya nila na may pasyente. Ito yung ito yung parang napapagod na yung tao. Nasisense ko dito, pagod, hirap na para bang siya, yung merong iba parang susuko na, no, yung iba naman parang yung iba nagpapatiwakal na talaga. Kasi kasi mix ito eh. This is a general reading. Pero as of this moment, lahat kasi na nasasagap ko tungkol sa kalusugan is ito yung mga tao na hindi na nila kayang panghawakan at hindi na nila makontrol yung dami ng problema nila, parang nagsabay-sabay na. Ito yung tao na namomroblema sa finances niya, namomroblema pa sa relationship niya. 'Di ba? So, maliban pa doon, ito yung punto na hirap na siyang mag-isip, pagod na siya kasi siguro kung ito'y isang ina or isang husband na nasanay na andyan yung kapares niya and then biglang nawala or biglang naglaho, biglang umalis, biglang nakipaghiwalay, syempre mahihirapan dito sa adjustments. At andi dito basta talaga yung hopeless. Yung word na hopeless ka sa lahat ng bagay. So, kung gusto mong ma-solve ang problema na ito, it's either magpa-ritual ka, matanggal yung kamalasan sa pera, kamalasan sa pag-ibig, kamalasan sa kalusugan, or tanggalin mo yung mga tao na nagbibigay sa'yo ng malas. Yun lang yun. So, tignan nyo po yung ibaba ng profile picture ko. Andoon lahat ng social media na links at saka phone icon. I-route po kayo nun directly sa akin. So, para kung gusto nyo iparitual po yan at ipatanggal nang hindi na ho tumawid sa buwan ng Pebrero. Tapos, kung ito naman po ay sa usaping pag-ibig, relasyon, no, ipa-card read nyo para alam nyo na at mapapaghandaan nyo kung yung tao na
makakasama ninyo or nakakasama ninyo ay magtatagal ba o hindi. Kasi kung hindi rin lang sila magtatagal, di ba, mas maganda na yung alam mo kaysa umasa ka. Kasi hopeless na eh. Sorry, napahikab na naman ako dahil sa antok naman na ito. Pero, ito yung punto na minsan ikaw mismo nakahuli, di ba? Nahuli mo sa akto. It's either nahuli mo sa cellphone, nahuli mo sa tagpuan, nahuli mo kung saan-saan. Tapos, pilit mong dinadala sa sarili mo. Pilit mong inililihim sa taong mahal mo. Pero, dumudugo na yung puso mo. No? Ito yung punto na pag wala ka ng kasama, pag wala ka ng katabi, iniiyak mo. Kasi may mga tao na ayaw nilang sabihin sa kapatid nila, magulang nila, kung ano yung mga problema. Kasi ayaw din nilang masaktan ito at makagawa din ng hindi maganda. Kasi wala namang magulang at walang kapatid na magiging masaya kapag nakikita nilang nasasaktan yung kapatid din nila. 'Di ba? So, naiipit ang taong ito sa sitwasyon kung saan involve yung pamilya niya, mga kapatid niya, anak niya, or posible involve yung mga kaibigan, katrabaho. Ito yun. So, kung ikaw yung nandito sa ganitong sitwasyon, message niyo po ako para mahanapan natin ng solusyon kung paano gagaan ang buhay mo. Kasi alam nyo, kapag nagpaparitual ka, isa sa main na kailangan ko kapag nagparitual ka is buo ang loob mo, wala kang panghihinayang, at higit sa lahat, wala kang pagsisisi. Kasi kapag yung panghihinayang at pagsisisi ay nasa puso't isipan mo habang ginagawa ang ritual, tatagal yan. Magde-delay yan. Sobra. So, kung ayaw nyo magkaroon ng sobrang delay, kung ayaw nyo magkaroon ng sobrang malas, kailangan desisyon nyo buo. Huwag yung putol-putol, huwag yung kung kailan malang meron, kailan maganda, ganun. Dapat buo. Kasi never, di ba, kapag pumasok ka sa isang relasyon, kailangan buo ang loob mo. Kasi sa isang relasyon, hindi lang lahat yan puro maganda. Mas marami ang pangit na pangyayari kesa magaganda. Tapos, kung ito naman ay sa kalusugan, kahit anong banat ng buto, kung hindi pa talaga panahon para umunlad ka, magkakasakit ka lang, no? Mapipilayan ka, lalagnatin ka, magkakaroon ng matinding trangkaso, pero ganun pa rin kahirap ang buhay. So, para hindi ka na magsayang pa ng ilang buwan at taon sa buhay mo, ipa-reading mo. Para alam mo kung ano yung mangyayari, at least, hindi ka na mabibigla, hindi ka na manghihinayang, hindi ka na rin magsasayang. You have to save yourself bago mo isave ang ibang tao. Kasi malulunod ka katulad nito kung laging sila ang uunahin mo. Okay? Proceed tayo sa daily episode.